Guys, good evening! Welcome back sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update na pag-uusapan para sa hapong ito ay pumapatungkol po sa TV ratings. Nako, bagong labas lang. Ito, ka-legit na records sa kung saan nangulelat po ang Paulo Baluga Show, ka-legit na records. At number 1 naman ang It's Showtime sa Nuta. But before that guys, ay sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating balita. At eto na nga, simulan po naman natin ngayon ang atin pong balitaan para po sa gabing ito. So, ka-OG, trending nga po. Meron po tayong 3 hashtag na trending ngayon sa social media. So, narito nga po, unang-una, trending po ang hashtag legit the records sa Pilipinas. Ulitin lang po natin, legit, hindi po peke. So, trending nga po ang hashtag legit the records and then ang hashtag it Bulaga. So, ang laki po ng it dito, which is EAT, stands for ito ang true Bulaga. Diba ka-OG? Kaya sa isang umaasa dyan, kasi it Bulaga din kuno ang kanila pong titulo. So, kuno guys ha, ibig sabihin ay feeling lang nila, Itbulaga sila, pero hindi naman. Nako, wag na po kayong umasa. TVJ, original Itbulaga ang trending, hindi po kayo. Baka kasi mamaya po niyan, ka-OG mag-claim na naman po sila. Yung pagiging Itbulaga nga po, kiniklaim nila na hindi na daw associated sa TVJ, kundi kapag sinabing Paulo Fuentes ay Itbulaga na rin daw ang naiisip. Or should I say, kapag sinabing Itbulaga, Paulo Fuentes na daw ang naiisip ngayon. And syempre, kontra po yan sa atin. Kung meron man po ang tawag sa kanila, kilala po sila bilang Itbulagta, Tape Bulagta, and fake bulaga. So, yan po yung tawag sa kanila, hindi po Itbulaga. Yun po ang pagkakakilanlan nila. Tanggapin po sana nila yon. Samantala sa celebrities naman, ka-OG, trending po ang ating legit the records, Maine Mendoza. So, ngayong araw nga po yan na ka-legit the records. Congratulations, Mengay, sa TVJ, sa original Itbulaga, and sa TV5. Araw-araw pinag-uusapan na dahil sila po ay sikat, samantalang yung sa kabila ay parang palubog na, charis. And speaking of palubog na, ka-OG, mukhang nagkakatotoo na. Eto na nga po't ilang araw na pong kulelat ang Tape Inc., ang kalaban, ang mortal po nating kalaban, ang Paulo Baluga Show ay nangungulelat. 2 araw po itong magkasunod, December 15 and December 16. So, congratulations sa TVJ. Although, ito pong December 16, tama, ay tumaas at nag-number 1 for the first time ang Showtime. So, narito nga ka-OG, of course, December 15, 2023, ang nangunguna ay TVJ with 4.3%. Sinundan po ito ng Showtime with 3.0%. And ang kumukulelat ay ang Tape Inc. with 2.8%. Samantala, December 16, 2023 naman, for the first time, eto po, at nanguna naman sa noontime show ang Showtime with 4.5%. And then pumapangalawa po ang TVJ with 4.1%. Hindi naman po nagkakalayo. Unlike nung anong araw ba itong 15? Friday, talagang malayo po ang agwat natin kasi 4.3 versus 3.0, di ba? So, nitong December 16, hindi naman po magkalayo masyado. So, 4.5 ang Showtime, ang TVJ 4.1. Samantala, ang Tape Bulagta, eto, tuluyan na po atang nabulagta. Dahil mas bumaba pa nga po sila sa 2.8%. So, ayan, kakamalaki po nila ng TV ratings nila na kesyo nananatili naman daw po na lumalaban. At pumapangalawa at nadidikitan at malalagpasan pa nila ang TVJ. Ito,
ang bilis po nilang bumulagta. Sa sobrang taas ng kanila pong pagmamataas, ayon, talaga namang lagapak ka-legendary cards. Anyway, hindi po tayo magiging bad vibes dito sa Showtime. Hindi ako masyadong magpapakanega. Although, competition ito ka-OG, pero ayun nga, at least Showtime naman, hindi naman po ang tape bulagta. Pero sana po sa susunod, hindi na po mangyari po ulit ito, no? Sana po mapanatili natin ang pagiging number 1 ng original na Itbulaga. Pero ayun nga, pinipilit ko kasing tingnan yung bright side, ka-OG, para good vibes lang tayo. Meron akong nabasa na kung saan ay yung mga ganitong klaseng pagkakataon ang nagpapatibay lalo naman po sa atin. So, asahan po natin ang mas pinalakas na original Itbulaga sa mga susunod na araw, ka-OG. Samantala, sabi naman ni Jenna, problem, puro fake news din nilalabas nyo, TVJ Defenders. Pinapangunahan nyo ang desisyon ng kaso. Kayo ang nagsasabi, na approve na ang desisyon tungkol sa application ni Joey De Leon, pero lumabas na pending pa. Naniwala ka naman agad sa sinabi ni Attorney Maggie. Sabi mismo ng IPOP, huwag nyo i-preempt ang kaso, baka maunsyame pa. So about naman po dito, IPOP daw po nagsabi. Ang alam kong sinabi ng IPOP, hindi pending ang kay Joey De Leon. Aprobado na ang kay Joey De Leon, kaya nga hindi po tinanggap ang apela ng Tape Inc. Ang pagkakaalam ko sa sinabi ng IPOP is that pwede pa nila itong gamitin hanggat pwede pang gamitin ng Baluga Show ang kanila pong trademark na kinansela dahil wala pang desisyon sa Supreme Court. Parang ganon. So, ang pinaka-final nitong laban na ito ay sa Supreme Court. Kapag doon nasabi na wala na talagang laban ang Tape Inc., doon mawawala ang kanilang karapatan sa paggamit ng titulong Itbulaga. Hindi dahil sa talagang kanila pa rin yun. Hindi dahil sa kanila ang tunay na Itbulaga, kaya po pwede lang nilang magamit pa ito. Pwede lang nilang magamit kasi ayaw nilang tanggapin yung desisyon. Panay sila ng apila. Kaya ayun, kahit hindi na sila ang tunay na may-ari, nagagamit po nila. Sabi nga po ni napakalinaw ng sinabi po ni Attorney Buko. Gagamitin nila ang proseso para patuloy na gamitin ng Itbulaga. So meaning, hindi nila ginagamit ang Itbulaga dahil sila ay Itbulaga talaga. Ginagamit nila ito dahil hindi nila matanggap ang desisyon ng IPO. So parang ginagamit nila ang process na pag-aapila para manamnam pa nila ang titulong Itbulaga. So, yan yung pagkakaintindi ko po doon. Yan yung pagkakaalala at interpretasyon ko po dito. Samantala, sabi naman ni Joby Pasona, maganda ring gabi. Kahit din yung game show ay naglilipat din ng network gaya ng Family Feud. Dati nasa ABC5 noon. Nag-GMA, nag-ABS doon, tapos bumalik din sa GMA. Nagpapalit din ng producer ang Family Feud. So, kumbaga ay kayang bitbitin kahit saan and po pwedeng magpalit ng producer kahit kailan po nila gusto. So, ganito rin daw kaso ng TVJ. Kung saan pumunta ang TVJ at kung gusto nila magpalit ng producer, po pwede nila yung gawin. Lalo pa ngayon, diba? Napatunayan po ng TVJ na sila ang tunay na nagmamay-ari ng titulong Itbulaga. Kasi, aprobado na itong kay Joey De Leon. Kaya nga, kansilado na kinansela na po ng sa Bureau of Trademark ang apela po ng Tape Inc. So, hindi naman na nila ito po pwedeng iakyat sa Bureau of Legal Affairs dahil nga sa
magiging paulit-ulit yung proseso, pakapagalitan pa sila nito. Kami ngayon nag-cancel ng trademark nyo, tapos mag-a-apela kayo sa amin. Di, cancel lamang ulit yan, di ba? Samantala, sabi naman ni Marlon Rovilio, maganda ring gabi, yun naman pala, bakit hindi nila pinarehistro yung entertainment? Pang merchandise lang pinaparehistro nila. Si attorney kasi talunan, kaya kung ano-ano, paasa na lang sinasabi sa kliyente niya. Or pinapaasa na lang yung kliyente niya na may laban pa, gano'n. So, yun yung kanyang komento dito ni Sir Marlon. And about nga dyan, naku, lalong higit na hindi, kasi mahabang panahon din ang pwede silang magparehistro. So, ewan ko kung sino nag-register dong nakaraan. Bakit for merchandise? For entertainment yung kanilang ginagawa. So, okay na rin. Puntos to sa TVJ, di ba? Pero ayun nga kung bakit hindi po magparehistro ang tape-in for entertainment ay dahil, I think dahil nga sa naunahan na po sila ni Joey De Leon magpa-registered for entertainment bago pa man po maputol or ma-expired ang kanilang contract for merchandise. And since meron ng application si Joey De Leon for entertainment, ka-OG, nung mawala po, nung ma-expired na ang kanilang registration for merchandise, yung tape-in, wala na silang magawa kundi ang ipa-renew na lamang ito ulit. Kasi wala yung nakapila na itong kay Joey De Leon for entertainment. So, kayo ba, ka-OG, anong inyong palagay? And masasabi hinggil po sa usaping ito, parang good timing din talaga ang pasok. Although, ngayon lang nila nalaman, pero at least 'di ba, nung malaman po nila ay inagapan po agad nila. Nag-file po sila ng for entertainment, nakipagbakbakan sa IPO, sino ang tunay na may-ari, then nakipagbakbakan at the same time sa Marikina. So, bali dalawang sabay po na nakikipagbakbakan para hindi na magamit ang tape ink ang titulong Itbulaga. So, ngayon, napanalo na sila sa trademark, eksakto na mapapahinto rin nila ang tape ink sa titulong Itbulaga kung makatigan po sila ng Marikina Regional Trial Court. So, yun lang po muna guys ang update natin sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.